Kapag pinag-uusapan ang pinakamagagandang destinasyon sa Pilipinas, imposibleng hindi maisama ang Cebu. Dito, pwede kang magsimula ng araw sa isang makasaysayang simbahan na mahigit ilang siglo ng kasaysayan. Magtatanghali sa makukulay na kabundukan at bago matapos ang araw ay lumangoy kasama ang milyon-milyong sardinas o humanga sa kulay turkesang tubig ng isang sikat na talon. Hindi nakapagtatakang patuloy na kinikilala ng Department of Tourism at ng Cebu Provincial Government ang lalawigan bilang isa sa pangunahing sentro ng heritage, diving at religious tourism sa bansa. Kaya ngayong 2026, alamin natin ang 10 sa pinakasikat na destinasyong makikita sa Cebu. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, Cebu Taoist Temple. Isang makulay at tahimik na religious landmark na matatagpuan sa mataas na bahagi ng Beverly Hills Subdivision sa Lahug, Cebu City. Itinayo ito noong 1972 ng Chinese community ng Cebu at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin bilang isang aktibong lugar ng pagsamba. Kapansin-pansin dito ang traditional Chinese-inspired architecture, makukulay na bubong, dragon sculptures, ornate gateways, hagdanan at mga detalye na parang nagdadala sa bisita sa isang templo sa China. Dahil nakatayo ito sa mataas na lugar, bonus pa ang malawak na tanawin ng Cebu City at ng karagatan mula sa ilang bahagi ng temple complex. Hindi lamang photography spot ang Cebu Taoist Temple dahil isa itong tunay na religious site. Hinihikayat ang mga turista na maging tahimik, maayos manamit at respetuhin ang mga lugar na nakalaan para sa pagdarasal at rituals. Karaniwang maaaring pumasok dito ang worshippers at sightseers at may mga stairs na naglilista ng libreng admission, ngunit maaaring magbago ang visitor arrangements kaya pinakamainam na i-check ang kasalukuyang patakaran bago bumiyahe. Para sa mga gustong makita ang ibang mukha ng Cebu, hindi lamang Espanyol at Katolikong heritage kundi pati ang malalim na impluwensya ng Chinese Cebuano community. Isa ito sa pinakamagandang lugar na pwedeng puntahan. Number 9, Sirao Flower Garden. Ang makulay na Sirao Flower Garden sa upland area ng Barangay Sirao. Madalas itong bansagang Little Amsterdam of Cebu dahil sa hanay-hanay nitong makukulay na bulaklak at sa mga dekorasyong ginawa para maging magandang background ng litrato. Partikular na naging tanyag ang lugar dahil sa celosia flowers na kulay pula, dilaw, orange at pink, bagamat nagbabago ang dami at uri ng mga bulaklak depende sa panahon at planting cycle. Sa paglipas ng mga taon, nadagdagan pa ang mga photo installations, viewing areas at iba pang dekorasyon, kaya naging isa ito sa pinakasikat na Instagram at social media destinations sa Cebu Highlands. Isang mahalagang travel tip ngayong 2026, hindi lang iisang flower attraction ang matatagpuan sa Sirao. Kaya siguraduhing tama ang garden na nakapin sa inyong mapa. Maging ang Sirao Garden social page ay nagpapaalala na may magkakaibang garden attractions sa Barangay Sirao. Magandang pumunta ng maaga upang mas malamig ang panahon, hindi gaanong siksikan at mas malambot ang sikat ng araw para sa litrato. Tandaan din na dahil actual gardens ang mga ito, hindi palaging pare-pareho ang kapal at kulay ng mga bulaklak. Kaya kung inaasahan ninyo ay eksaktong kapareho ng viral photos online, maaring iba ang aktwal na tanawin depende sa panahon ng inyong pagbisita. Number 8, Osmeña Peak. Sa number 8, isa sa pinakakilalang mountain destination sa Cebu. Matatagpuan ito sa highlands ng Dalaguete at tanyag sa kakaibang hanay ng matutulis at luntiang burol na tila maliliit na berdeng pyramid. Ayon sa Cebu Tourism Site, ang Osmeña Peak ay kilala sa Jug Hill Formations, malamig na highland climate at panoramic views ng kabundukan at coastline ng Cebu. Karaniwan itong inilalarawan bilang pinakamataas na lokasyon ng Cebu. Nasa humigit kumulang 1,013 meters above sea level, kaya tinatawag din itong Roof of Cebu. Isa sa dahilan kung bakit napaka-popular nito ay hindi kailangan maging professional mountaineer para marating ang summit. Kapag nakarating ka na sa jump-off area, relatibong maikli ang final hike kumpara sa maraming major mountains sa Pilipinas.
Gayunpaman, maaaring maging madulas at maputik ang trail kapag umuulan. At malakas din ang hangin sa exposed sections malapit sa summit. Ang pinakamagandang reward ay ang malawak na tanawin sa ibabaw, mga jog green hills, agricultural highlands at dagat sa malayo. Ngayong 2026, binibigyang diin din ng Cebu Provincial Government ang responsible trekking at waste-free practices sa Osmeña Peak upang maprotektahan ang highland environment. Kaya kung bibisita, iwasang mag-iwan ng basura at manatili sa tamang trail. Number 7. Temple of Leia. Para sa number 7, tila mapupunta tayo sa sinaunang Roma kahit nasa Cebu City lamang tayo. Ang Temple of Leia sa Busay ay isang napakalaking Greek-Roman-inspired structure na itinayo bilang pagpupugay ni Teodorico Soriano Adarna sa kanyang yumaong asawa na si Leia Villa Albino Adarna. Ang kwento sa likod ng gusali ang dahilan kung bakit minsan itong ikinumpara sa Taj Mahal. Hindi dahil magkapareho ang disenyo, kundi dahil kapwa naging simbolo ng pagmamahal at pag-alala sa isang minamahal. Malalaking haligi, grand staircases, statues at malawak na terrace ang nagbibigay rito ng malapalasyong dating. Hindi rin basta architecture ang dahilan ng popularity nito dahil nasa Busay Highlands. Makikita mula rito ang malawak na bahagi ng Metro Cebu. Kaya napakaganda ng lugar na ito lalo na kapag malinaw ang panahon at papalapit ang sunset. May mga galleries at collections din sa loob ng complex, kaya may ibang karakter ito kumpara sa karaniwang viewpoint lamang. Para sa 2026 update, ang official social page ng Temple of Leia ay nagpost ng regular operating schedule na 7 a.m. hanggang 10 p.m. sa isang 2026 advisory. Gayunpaman, laging magandang i-check muli bago bumiyahe dahil maaaring magbago ang hours para sa special events o maintenance. Number 6. Simala Shrine, isa sa pinakasikat na pilgrimage destination sa Visayas. Ang Simala Shrine, na opisyal na kilala bilang Monastery of the Holy Eucharist, na matatagpuan sa Lindogon, Sibonga. Ang malaking religious complex ay nakalaan sa debosyon sa mahal na Birheng Maria at madaling makilala dahil sa kakaibang castle-like architecture nito. Matataas na tore, mahabang hagdanan, arko at malalaking bahagi ng complex na tila isang European fortress. Ang shrine ay nagsimulang maitayo noong 1998 sa pangangasiwa ng Marian Monks of Eucharistic Adoration at kalaunan ay naging isa sa pinaka-dinadagsang religious attraction sa Cebu. Maraming deboto ang nagpupunta rito, hindi lamang para kumuha ng litrato, kundi upang dumalo sa misa, magsindi ng kandila at mag-alay ng personal na panalangin o kahilingan. Ang imahe ng Birhen sa Simala ay naging sentro ng maraming kwento ng debosyon at sinasabing mga himala. Kaya mas mainam na ilahad ang mga kwentong ito bilang paniniwala at testimonya ng mga deboto, hindi bilang scientificong napatunayang pangyayari. Ang official Cebu Tourism Information para sa Sibonga ay nagtutukoy sa September hanggang October bilang mahalagang panahon para sa Simala Pilgrimage. Kaya maaaring mas maraming pilgrims sa panahong yon. At kahit napakaganda nitong kuhanan ng larawan, tandaan na monasteryo at pilgrimage site pa rin ito. Kaya ang respeto sa dress code, katahimikan at religious activities ang dapat laging unahin. Number 5. Magellan's Cross. Ang isa sa pinakakilalang simbolo ng kasaysayan ng Cebu, ang Magellan's Cross. Matatagpuan ito sa maliit na pavilion o gazebo malapit mismo sa Basilica Minore del Santo Niño at Cebu City Hall. Iniuugnay ang lugar sa pagdating ng ekspedisyon ni Ferdinand Magellan sa Cebu noong 1521 at sa pagsisimula ng malawakang pagpasok ng Kristyanismo sa Kapuluan. Ayon sa historical account ni Antonio Pigafetta, isang malaking krus ang itinayo sa Cebu noong panahong yon, kaugnay ng pagbibinyag at pagpapalaganap ng bagong pananampalataya. Ngunit may isang mahalagang detalye na kadalasang nawawala sa simpleng tourist descriptions. Pinagtatalunan ng mga historiador kung ang krus na nakikita ngayon ay literal na mismong kahoy na itinayo noong 1521. Mismong historical explanation ng Basilica ay nagsasabing may debate kung nakaligtas ang orihinal na Magellan's Cross sa paglipas ng panahon at malinaw na ang lugar ngayon ay isang religious at historical memorial ng pangyayaring yon.
Yan ang dahilan kung bakit mas tamang sabihin na ang site ay nagkokomemora sa 1521 cross at sa pagsisimula ng Christian faith sa Cebu. Sa halip na basta sabihing siguradong ang eksaktong kahoy na nakikita natin ngayon ay ang original. Maliit man ang lugar, napakalaki ng bahagi nito sa kwento ng kasaysayan ng Pilipinas. Number 4. Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Isa sa pinakamahalagang religious at historical landmark sa buong Pilipinas. Ang kasaysayan ng simbahan ay nagsimula sa earliest years ng Augustinian mission sa Cebu. Ang kasalukuyang stone church ay resulta ng ilang reconstruction matapos masira sa sunog ang mga naunang istruktura. Sinimula ng foundation ng present church noong 1735 at ito ay nabasbasan noong 1740. Noong 1965, itinaas ito sa ranggong minor basilica at hanggang ngayon ay nananatiling pangunahing sentro ng debosyon sa Santo Niño de Cebu. Ang pinakamahalagang religious treasure nito ay ang orihinal na imahe ng Santo Niño, na ayon sa Basilica ay ang pinakamatandang Catholic religious relic sa Pilipinas at iniuugnay sa imaheng ibinigay kay Queen Juana ng Cebu noong 1521. Nakadisplay ito sa chapel at protektado dahil sa edad at pagiging marupok nito. Ayon sa Basilica, hindi na ito regular na inlalabas sa malalaking outdoor activities. Ngayong 2026, aktibo pa rin ang Basilica sa araw-araw na misa, pilgrimages at fiesta senior activities at nagdaos din ito ng 461st kaplag noong May 2026. Kaya rito, literal na nagsasanib ang 5 siglo ng pananampalataya, kultura at kasaysayan ng Cebu. Number 3, Mualbual Sardine Run. Papasok na tayo sa number 3, Kawaw Amazing. Isa sa pinaka-kamanghamanghang underwater experiences sa Pilipinas, ang Mualbual Sardine Run. Sa Panagsama Beach, hindi mo kailangang bumiyahe ng malayo sakay ng malaking bangka para makita ang attraction. Dahil ilang metro lamang mula sa shoreline ay makikita na ang napakalalaking school ng sardinas. Ang Municipality of Mualbual mismo ay naglalarawan dito bilang pagkakataong lumangoy o mag-snorkel kasama ang milyon-milyong sardinas na sabay-sabay na umiikot sa tubig. Ang Cebu Tourism Site naman ay tumutukoy sa Mualbual bilang isang world-class destination na kinikilala para sa coral reefs at magnificent year-round sardine run. Ang pinaka-nakakabilib ay kung paano gumagalaw ang sardinas na tila isang higanteng buhay na ulap. Minsang bumubuo ng pader, funnel o paikot-ikot na hugis habang iniiwasan ang mga predator. Posible ring makakita ng sea turtles sa reef area. Bagamat syempre walang garantiya dahil wild animals ang mga ito. Ayon sa Mualbual LGU, magandang subukan ng 7 hanggang 9 ng umaga dahil karaniwang mas magandang visibility. Para sa hindi mahusay lumangoy, mas ligtas na kumuha ng local guide at gumamit ng life vest. At tandaan, huwag hahawak sa pawikan, huwag tatapak sa coral at huwag hahabulin ng marine animals para lang makakuha ng magandang video. Ang tunay na ganda ng sardine run ay nasa natural nitong galaw. Number 2. Oslob Whale Shark Watching. Isang destinasyong naglagay sa Oslob sa World Tourist Map, ang whale shark watching sa Barangay Tan-awan. Ang whale shark o butanding ang pinakamalaking isda sa mundo, ngunit filter feeder ito at hindi predator ng tao. Sa Oslo, dinarayo ng mga turista ang baybayin upang makita ang mga hayop mula sa paddleboat o lumangoy at mag-snorkel sa itinakdang interaction area. Noong July 3, 2026, personal na binisita ng Cebu Governor ang whale shark site at muling binigyang diin ng provincial government ang sustainable tourism at proteksyon sa marine biodiversity. In-upgrade rin ang ilang visitor facilities, kabilang ang comfort at shower rooms na pinasinayaan noong March 2026. May mahigpit na visitor rules. Ayon sa March 2026 advisory ng Oslo Tourism, ang operation ay 6 a.m. hanggang 12 noon lamang at may maximum daily guest limit na 1,000 katao. Bago sumakay, kailangang dumaan ang visitors sa orientation. Ipinagbabawal ang paghawak, pagsakay, paghabol o pagharang sa whale shark. Bawal din ang flash photography at sunscreen kapag papasok sa tubig at limitado ang viewing encounter. Mahalaga ring malaman na matagal
matagal nang may scientific at environmental debate tungkol sa provisioning o regular feeding ng whale shark sa Oslob. Kaya kung bibisita, ang pinakamainam na gawin ay mahigpit na sundin ang wildlife rules at panatilihin ang tamang distansya. Dahil ang pangunahing bida rito ay hindi ang turista, kundi ang mga butanding. At narito na tayo sa tuktok ng ating listahan, ka-wow-mazing! Number 1, Kawasan Falls. Kung may isang natural attraction na agad na naiisip ng maraming turista kapag sinabing South Cebu, ito marahil ang Kawasan. Kilala ito sa kakaibang kulay turquoise nitong tubig na dumadaloy sa Limestone Canyon at napapalibutan ng makapal na tropical vegetation. Ang adventure ay hindi lamang simpleng pagpunta sa waterfall dahil tanyag din ang Alegria Badian Canyoneering, kung saan daraan ang bisita sa ilog, canyon, natural pools at cascades sa pamamagitan ng trekking, swimming, sliding at optional cliff jumps bago makarating sa Kawasan Falls. Ang Cebu Provincial Tourism Site mismo ay itinatampok ang kombinasyong ito bilang isa sa signature adventure experiences ng lalawigan. At napakahalaga ng 2026 update na ito. Bukas ang Kawasan Falls sa mga turista, ngunit kasalukuyang dumaraan ang lugar sa isang malaking 110 million pesos phased rehabilitation and restoration program ng Cebu Provincial Government. Noong June 2026, sinabi ng pamahalaang panlalawigan na ang pangunahing layunin ay environmental restoration at safety improvements, hindi simpleng commercial development. Iniulat din na mananatiling bukas ang falls habang ginagawa ng paunti-unti ang rehabilitation upang hindi tuluyang maantala ang turismo at kabuhayan ng mga residente. Kaya ngayong 2026, maaaring may ilang pagbabago sa access, pathways o facilities habang nagpapatuloy ang project. Para sa canyoneering, pinakamainam na gumamit ng lehitimong local operator, sundin ang safety briefing, magsuot ng tamang protective gears at irespeto ang environmental rules. Sa kombinasyon ng world-famous turquoise water, dramatic canyon at adrenaline-filled adventure, Kawasan Falls ang ating number 1 pinakasikat na tourist destination sa Cebu. At ka-wow-mazing, yan ang mga lugar na pinakasikat na tourist destination sa Cebu ngayong 2026. Mula sa tahimik na Cebu Taoist Temple at makulay na Serao Garden, sa malamig na Osmeña Peak at napakagarang Temple of Lea, hanggang sa makasaysayang Magellan's Cross at Basilica del Santo Niño. Makikita kung bakit hindi lang beach destination ng Cebu. May kasaysayan, kultura, pananampalataya, kabundukan at makapigil hiningang marine life na maaaring maranasan sa iisang lalawigan. At pagdating naman sa adventure, mahirap pantayan ang tatlong higante ng South Cebu, ang Mualbual Sardine Run, Oslob Whale Shark Watching, at ang ating number 1 na Kawasan Falls. Ngunit sa bawat pagbisita, tandaan na ang pagiging turista ay may kasamang responsibilidad. Huwag mag-iwan ng basura, huwag gambalain ang wildlife, igalang ang mga simbahan at templo, at suportahan ang mga lehitimong lokal na tour operator at negosyo. Dahil kung mapapangalagaan natin ang mga lugar na ito ngayon, mas marami pang henerasyon ang makakakita kung bakit tunay na isa ang Cebu sa mga pinakakahanga-hangang destinasyon sa Pilipinas. Ka-wow-mazing! Alin sa mga destinasyong ito ang una mong gustong puntahan o napuntahan mo na? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section. Ay kung gusto mo pa ng mga wow-mazing videos katulad nito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at paki-share na rin para mas marami pa ang makapanood.